Nestor, mahaba na ba ang traffic dyan sa NLEX? Tama ka, makapal at bulto na ang mga sakyan ngayon sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Partikular na tinututukan ay ang May Kawayan, Marilao at Bukawe, Bulacan. Bandang alas 9 kanina umaga nang magsimulang maramdaman ang pagsikip at pagbagal ng usad ng mga sasakyan papasok ng Balintawak Toll Plaza. Ang problema ng ilang motorista na antala sila sa biyahe dahil sa pila sa tatlong RFID cash lane transaction kung saan dito nagpapakabit ng RFID, nagpapaload at nagbabayad ng cash ang mga motorista kung wala silang RFID. Kalibitan naman sa mga nagpapakabit ng RFID sticker ay ang mga biyahero na may bagong sasakyan o kaya naman ay mga replacement na ang kanilang RFID. Tulad na lang ng magpinsan na si MJ Garcia at Dominic Gloria na nakaranas ng maghintay dahil kinailangan din nilang pumila para magpakabit ng RFID. May balak po kaming bakasyon sa Zambales ngayon. So, since bago po yung kotse ko, wala pa siyang RFID. So, para dire-diretso yung biyahe namin. Usually, di ba, kapag sa mga expressway, nagbi-build up. So, kapag sa cash, medyo mas mahirap. So, at least kapag sa RFID, dire-diretso na yung process niya. So, seamless. Pag naglipat from NLEX to SCTEX, hindi na kailangan pumila sa cash lane. Wala na kailangan ilabas na cash. Dadaan lang. Basta may load, okay na siya. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, ngayong tanghali mas mararamdaman ang bulto ng mga sasakyan sa Balintawak pabalik ng Norte at Central Luzon at posibleng tumagal pa ito ng hanggang bukas ng gabi. Kung magtutuloy-tuloy ang heavy traffic ngayong araw, posibleng magdagdag na rin ang NLEX ng ilan pang RFID cash lane transaction para sa mga wala pa ring RFID upang mabawasan ang traffic congestion sa Balintawak. Ine-expect po natin na mga Miyerkules ng tanghali hindi nagtataas yung volume na dadating sa SCTEX. Hanggang gabi na po yan, and then madaling araw ng Thursday hanggang hapon din ng Thursday, yun, mataas pa rin po ang volume natin. Sa ngayon, nakadeploy na ang nasa 1,500 NLEX personnel sa NLEX at SCTEX, partikular dito sa Balintawak Toll Plaza, kung saan inaasahan ang bulto ng biyahero. Nakabantay at naka-assiste naman ang mga marshal at patrol personnel para i-guide ang mga driver sa RFID cash transaction. Sakali namang magkaberya sa daan, maaari lang tumawag sa NLEX hotline na 02-135,000. In case of emergency, tuloy naman ang pre-towing para sa Class 1 vehicle sa mga masisiraan ng sasakyan malapit sa NLEX Toll Plaza. Kung mapapansin mo dito sa Balintawak Toll Plaza, sa aking likuran ay mahaba na yung pila ng lugar doon sa RFID cash transaction. Marami pa rin kasi ang ating mga kababayan na pumipila at naghahabol para magpakabit ng RFID at magpa-replace ng kanilang RFID. At isa din sa nagiging problema dito kaya nagkakaroon ng build-up ay dahil mga walang load yung kanilang RFID. Kaya payo ng NLEX Management, mas maganda loadan ang kanilang RFID ng mas mataas na presyo na kumbaga para wag naman silang maantala sa pila. At base din sa report ng NLEX Management, wala namang naitala na malubhang kumbaga aksidente, major accident dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Maliban na lang doon sa mga minor accident, yung mga rear end collision ng mga nagkasagian ng mga sasakyan. At yan mo ting latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa iyo, Ella. Nestor, meron bang pwedeng magpakabit ng RFID hindi dyan sa NLEX para hindi na pumila pa dahil sabi mo nga mahaba na ang pila ng mga kumukuha ng RFID? Marami namang pwede silang magpakabitan ng RFID. Pwede naman dun sa mga itinalaga na mga customer service at maging doon sa mga gasoline station. Dito sa kahabaan ng NLEX, meron silang mga booth na matatagpuan at pumunta lang sila doon sa mga gasoline station at meron ding napupuntahan sila para makabitan ng RFID, partikular doon sa customer service sa mga toll plaza kung saan
Alright, maraming salamat, Nestor Torres.